Unfortunately sa kanila, yung nagsulat nun, sinabi mismong fictional. Yes, Fictional mismo yung sinasabing yun. Hindi totoo. So yun mismo, no? I think i-trace yun sa, kung di ako nagkakamali sa Splendor yata may nag-post nun, yung mismong author ang nagsabi na kahit sa ang historical book hindi nyo makita. Yes, mo lahat. Kasi parang myth, I mean, if you will read Edith Hamilton mythology, you don't know if it is true or not, pero it's mythology. Yes. Diba? So it's a connecting story from Homer, from different author nung Greek time. So, ano yun? Babylon. Katang-isip lang ng tao. Kasi hindi na talaga, kahit hindi tayo mag-cite ng biblical passages, yes. But we have geography, yes. Hindi na matatawag na part ng Rome, ancient city ng Rome, yes. ang Vatican, because it is outside the walls of the ancient Rome. Yes, we can answer it simply with Brad. Amen. Ganda, good point. Amen. We take that, good point. Sige Brad, Carlo. Anong verse yung mga peking Hudyo sa Revelations? Mga peking? Mga peking Hudyo na wag na mag-Hudyo-Hudyo kasi kabilang sila sa sinagoga ni Satanas. Oh, marami. Revelations, Apocalypse chapter 2. Sinagoga ni Satanas. Babasahin natin dito. 2 talata yun, Brad Carlo. Oh. 2. Read whole of chapter 2. Nakalimutan ko tuloy. Basta chapter 2 yun. Oh. Verse 23 or 24. It's not in chapter 3 in Revelations. Chapter 3 verse 9. Narito binigay ko sa sinagoga ni Satanas ang mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at sila'y hindi, kundi nangagbula-bulaan. Ayan. Apocalypse 3:9. Dalawang version, 9. 9 below is Apocalypse 2:9. Another verse is Revelations 2:9. Nalalaman ko ang iyong kapigatian at iyong kadukhaan na dapat ikaw ang mayaman at ang pamumusyong ng mga nagsasabing sila'y mga Hudyo at hindi sila gayon, kundi isang sinagoga ni Satanas. Revelations 2:9 and 3:9, 2 verses yun. John 8:44, son of your father. Yung favorite verse. Brad, sige. Last question na lang, kaya time na. Seventh-day Adventist pa rin. Adventist pa rin po ay yung pagsasamba po kasi nila buong araw po ng Sabado, samantalang sa Katoliko, Linggo. 1 oras lang po sa isang araw na dapat po simula po paglubog ng araw sa hanggang sa whole day daw po yung sabi niya. Hindi whole day yung banal na hapunan, hindi whole day yun, 1 oras lang yun. Hindi na mapapago si Kristo sa krus kung whole day yun. Kaya nga po, nag-post ako sa Facebook na hindi pwedeng hapon kasi pag buong hapon, hindi yun hapunan. Hindi meeting hapunan. yun. Assembly yun. Kaya nga, hindi na, it's in memory of the banal na hapunan. It's only 1 hour kasi doon nga, they will go to Gethsemane and then all the way from Gethsemane, he will be crucified. O, diba? Judged by the Sanhedrin. Kung buong araw yun, wala na, iba na pala yun. Ibig sabihin, hindi pala totoo talaga yung banal na hapunan nila. It's fake. Roger. Add ko lang, bro, no? Kasi yung sinasabi ni Brother Alvin na banal na hapunan, talaga namang, siguro mga obis na tayo kung isang buong araw yung hapunan. Pero theologically, yung sinasabing pagsamba everyday. Yan. Every day of your life. Read Romans 1:9. Kahit yung pag-aaral ng Ebanghelyo, pagtuturo mo, it's an uri ng pagsamba. Sige, basahin niyo sa talata sa Biblia. You have a Bible. Sige, Brad, try to read it. Roma 1:9, sabi ni Pablo Apostol. Magandang balita, Biblia yan. Roma 1:9. Romans chapter 1 verse 9. Lagi ko kayong idinadalangin at ito'y alam ng Diyos na pinaglilingkuran ko ng buong puso at sa aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak.
sa pamamagitan ng ating pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya mag-aral ka lang ng manual, you're already worshiping God. Sige, Peter. Pero para po sa kaalaman ng mga hindi pa nakakaalam, sinasabi po na ang limbo po ay opinion lamang ng mga teologo o mga dalubhasa. Ngayon po ang tanong, kung wala pong limbo, kung hindi po sa opisyal na doktrina ng Simbahang Katolika, saan po napupunta ang mga kaluluwa ng mga sanggol na hindi na bautismuhan? Good question. Nandyan sa Catechism of the Catholic Church, yeah, still hope for salvation. Hindi sinabi limbo, binago na yung term. Yun ang theological, because limbo is a doctrine. It comes out from speculative theology. So meaning, speculative theology, it can change. Hindi naman dogma yun. So only dogmas don't change and doctrines of the Catholic Church don't change. Pero yung speculative theology, kaya yung sa Catechism of the Catholic Church is good to be had by Catholic faithful because it is covered by the ordinary magisterium infallibility of the Church. That infants who die without baptism could have the hope of salvation. Verse, Matthew 19:14. For these little children is the kingdom of heaven. So may limbo ba dyan? Wala naman. Jeff. Addition lang. Sige, Jeff. Tinanong ko rin yan sa prof ko sa theology eh. Sabi niya, wag daw nating limitahan ang kapangyarihan ng pagmamahal ng Diyos. Yes, to save. Kaya sinasabi nga ng nung prof ko lang, no, based sa kanya, I'm not saying this is the official teaching of the church, pero sinasabi niya, bakit daw ang Catholic Church, ang pinoproclaim natin yung mga Katolikong nasa langit. Pero wala naman tayo sinabing, well, siguro may tinatakan tayong Antichrist before, pero wala tayong sinasabi na nasa impyerno. Because the love of God daw is ano. Brad Carlo. Pero sir, di ba, wala namang sinabi yung simbahan na walang limbo. Not directly, hindi, actually, Wala namang direct. Good point. Walang sinabi. At saka hindi naman sinabi ng simbahan na wala talagang limbo. Walang definition. Kaya No kasi limbo. napapansin ko kasi, kapag sa mga forums, sinasabi nila na binawi ng simbahan yun kasi hindi naman siya... It's not an article of faith. Oo, hindi siya article ng faith natin. Pero hindi naman yun eh. Hindi naman yun yung ano, hindi naman talaga siya binawi. Yes. May ano din ako, Brad. Kasi ang word na hell ba yun? Yes. Latin is coming from the pen of Alighieri Dante. Divina Commedia, I think. Divina Commedia. Doon niya inano niya yung levels of hell, kung ano-ano yung ano, pero hindi yun ang doktrina ng simbahan. Tama ba ako, Brad? Tama. Hindi yun yung doktrina ng simbahan because Dante is not a church. It's not a churchman. Yes, he's not a churchman. Oh, and even if he is popular, he was very popular at that time because he's a writer. Playwright din siya. And then he was very popular siya, kaya naging parang na-imbibe din ng mga... Popular din yung concept of limbo. Oo, yung concept of limbo. Pero hindi yun yung doktrina ng simbahan. Kung ano yung levels of hell. Oo. Yun ay nanggaling lang sa kanyang katang-isipan siguro. Pero, meron sa pagkakaalam ko, mayroong concept of Gehenna sa Old Testament. Gehenna, oh yes. Gehenna sa Old Testament. Oh, eternal fire. Oo, yun yung eternal fire. Yun yung pwede nating close association of hell. Yes. Oo. Eternal punishment of eternal fire. Yes, amen. Good point, Bert. Thank you. Siya nga pala, may work kayo to do. You go to the parish priest and try to offer our CFD organization na mag-establish tayo. Para madali tayo, I will go around the parishes to do this seminar. Okay, marami namang araw, I can jump from a parish to another parish another day. Hindi pa natin naubos to. You can schedule me, Jeff, anytime this weekend. We will continue here. Tell Father Doming, Father, we did not finish. We want to, habang nag-aaral kami dito, we memorize these topics one by one and we read this manual. We also want to hear from Brother Alvin to lecture us, to let us gain more knowledge about this manual and our Catholic faith. So,
just text me and I'll come here. Kahit sa inyo, Dong Peter, sa inyo din, lahat kayo in your parish. Question? Answer? Any more concern? Brad, meron na akong na-realize. Kasi, di ba sabi ko, yung Vatican City ay nasa labas ng wall? Yes. Paki-check po kung ano, paki-check din kasi dalawa po ang capital. Hindi, labas ng wall, pinaka-ano na yun, Appian Way na yun eh. Pero hindi ko alam kung ang Mons Lateranus, ang Lateran Hill, kung nasa loob ng wall. Bakit? Why did I mention Lateran Hill? Kasi yung Basilica of St. John Lateran, yun ang capital building na ang Cathedral ng Santo Papa na head natin. Now, bakit St. Peter palagi? Kasi ang St. Peter, yun yung pinaka-spacious. Pinaka-malaki. Mas malaki siya kaysa St. John Lateran at pag maraming tao, kasya doon sa St. Peter. Sa square nga lang din. Ayan, ngayon alam na natin. Mas malaki pala yung St. Peter, Opo. kaya yun ang St. Peter. Ngayon, pakiano lang din, kasi yun yung nakalimutan kong i-research for a fact kung nasa loob ba ang Lateran Hill, nasa loob ba o nasa labas. Pero for sure, ang Vatican Hill nasa labas. Ang Lateran Hill ang hindi ko alam. Pero for sure din, pag wala naman siya, pag nasa labas siya o pag nasa loob siya, close sa wall. Nasa river. Oo. Yun lang. Oo. Tapos, yung may ano din kanina, Brad, na yung concerning sa worship. Yes. Oo. Worship. Sana din maliwanag din sa atin na ang Katoliko, ang ating paniniwala, ay hindi lang siya sa isang oras lang at ang ating relihiyon ay hindi ito label, kundi it's a way of life. Yes. So, yung pag-worship of God, we can worship of God, we can glorify Him in each and every action. So, Tama. hindi lang siya ng isang... We just gather together in a place to worship God as a community. Tama ba ko, Brad? Tama. Matthew 6:6, sabi ni Kristo, go to your room, lock the door, and pray to the Father. When you pray in secret, the Father will reward you in heaven who sees you. Ayan. Diba pwede rin tayo magdasal dun sa silid natin? Jeff? Any more concern? Okay? Sige. Ako na ang magta-take over. Natin si Brother Alvin. Sorry ulit. Panggising. Again, thank you very much, Brother Alvin. We only covered 2 topics. Okay, so I think we will talk about this. No, if we will set another. Kasi po, for example, kasi ako, no, I usually travel, no. Minsan nasa Lipa ako, minsan nasa Ortigas ako, no. So, ako po si Pablo. Minsan nasa Roma, nasa Corinto, nasa Thessalonica, pa si Pablo po ako. Napakalaki pong tulong nung binigay sa atin. Even that's 2 topics, pero mukhang napakaganda talaga ng pagkaka-align ng topic. Bakit? Yung 2 major topic, I think, yun yung pinaka-foundation. Diba? Diba? So, from there, makikita na natin na talagang we can really answer, no, dun sa ating pananampalataya. Okay, konting announcement po. Sabi ko kanina, kung tutuusin, we have already, no, 3 parochial chapters in Cavite. That is Cavite City St. Peter. We have Christ the King. Christ the King, tama ba?